Bagamat kapangyarihan ng Kongreso na ayusin ang termino ng mga barangay at SK officials, ang kanilang kapangyarihan po para pagpapaliban o pagpospon ng isang halalan ay limitado lang po. At ito po ay dadaan sa masusing pagsusuri ng Korte Suprema. Hello, good morning. Isang mapagpalang araw ng Martes sa ating lahat mga kapobre. Pizza 16 sa buwan ng Hunyo. Welcome back muli sa ating munting channel, Cap John Official. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update sa barangay at SK election. So ngayon ay pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang may karapatan na mag-postpone ng barangay at SK election. Kongreso ba or ang COMELEC? Ayon po sa ating saligang batas mga kapobre, ang Kongreso po ay may kapangyarihang magtakda ng termino ng mga barangay officials. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan na magpapaliban or magpostpone ng eleksyon ay limitado at sumailalim sa mahigpit na pagsusuri ng Korte Suprema. So malinaw po mga kapobre, ang Kongreso po ay may kapangyarihan na ayusin ang termino ng ating mga barangay opisyal. Katulad po nangyari ngayon dito sa Republic Act 12232. Ang kasalukuyang 3 years term ng mga barangay at SK officials ay ginawa na pong 4 years. At magsisimula po ito ngayong pagkatapos ng November 2, 2026 barangay at SK election. Gayunpaman, sinabi ng Korte Suprema na limitado lang po ang kapangyarihan ng Kongreso sa pagpapaliban ng barangay at SK eleksyon. Anumang panukalang batas para ipagpaliban ang barangay at SK eleksyon ay dumadaan po sa masusing pagsusuri ng Korte Suprema. At ayon pa sa Korte Suprema, ang madalas o walang batayang pagpapaliban ng eleksyon ay maaring labag sa karapatan ng mga botante sa pagboto. So yan po ang paliwanag ng Korte Suprema mga kapobre. Ang COMELEC naman po ay malinaw po, wala po silang kapangyarihan na mag-postpone ng barangay at SK eleksyon. Sila po ay tatalima lamang kung mayroon ng bagong kautusan galing sa Kongreso at pirmado ng Pangulo at ito ay magiging batas na. So wala pong magagawa ang COMELEC kung mayroong mang postponement na mangyayari sa barangay at SK eleksyon. Sila po ay susunod lamang kung anuman ang utos o bagong batas na ipalabas sa Kongreso. So malinaw po, ang Kongreso po ay may kapangyarihan pero limitado lamang ito pagdating sa pagpupuspon ng barangay at SK eleksyon mga kapobre. So ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi nating tuloy na po itong barangay at SK eleksyon sa November 2, 2026 sa kadahilanan pong may desisyon na po ang Korte Suprema na ang madalas na pagpuspon ng barangay at SK eleksyon ay maaring labag sa karapatan ng mga botante sa pagboto. So ito pong halalan sa November 2, 2026
ay 2 beses na po itong na-postpone. Kaya panigurado hindi na po papayag ang Korte Suprema kung ito ay ma-postpone pa muli. At ito pong halalan sa November 2, 2026 mga kapobre na napapaloob sa Republic Act 12232 ay pinagtibay po ng Korte Suprema dahil po nang ito ay questionin ng ilang mga individual na ipa-declare po itong unconstitutional dahil labag daw po ito sa batas. Pinagtibay po ito ng Korte Suprema at ibinasura ang petisyon na yon. Kung hindi ako nagkakamali, sina Attorney Macalintal ang nagpetisyon para i-declare ang Republic Act 12232 na unconstitutional. Pero binasura po ng Korte Suprema ang petisyong iyon at dineklarang constitutional po ang Republic Act 12232 na nagtatakda sa halalan ngayong November 2, 2026 at ang mananalo dito ay mag-umpisa na ang kanilang 4 years term sa panunungkulan mga kapobre. So yan po ang ating quick update. Again, November 2, 2026 barangay at SK election, tuloy na po yan. Batay po sa desisyon ng Korte Suprema. This is your Cap John Official. Please subscribe, please support. Bye-bye and God bless us all.